dili lang siya tungod kay nag-attend lang kag seminar kay requirement lang ni siya or like gipa-appeal lang jud ko kay murag napugos na or like ianhi ka diri for snacks or something but but of course no we appreciate no nga kani inyo matun-an karon ma-apply ni siya in your own businesses. If ever na mo if ever na mo existing business, ma-apply ninyo siya sa actual ninyo nga business. Next, based on the Worldwide Financial Literacy Index, Philippines ranks 68. Di ba? Layo kaayo from how many nations? 100 plus, ika-68 ta. Less than 1% of Filipinos invest in stocks. So, 1%. Kisa ni stocks na rin. Sinay po lang nga stocks po ninyo ha. Kanang stocks sa business, lain na siya nga stocks po. Next is, financial literacy is not well integrated in Philippines academic curriculum. Mapo na siya ang problem no nga. Pagkabata pa lang, wala na nag-introduce sa ilang financial literacy. And that's why, pagdako nila, para sa inyo ha, pag-abot sa actual, basta kinabuhi na nga magparan og business, paggasto din sa inyo ang mga expenses sa balay, kulang tag, o dili kay tayo na nakaliterate kitungod, wala siya na-introduce sa tua, pag-eskwela pa lang, or wala siya na-integrate sa educational system sa Philippines. Now, basically, sige tag-ingon og finances, financing. Sa magini basically ang financial literacy. By definition, it is an awareness of how money should be spent and managed, and of course, and how it can be used in ways that would make a person more financially secure in the future. So, focus sa yellow, how money should be spent and managed. Kikita po ba yan, no, kay ang ato ang naandan ba kay kung unsa ang nasa pitaka, kung unsa available dito ra to hulbuton diretso for example sa bills, ibutan na to sa rents, ibutan na to sa mga pangkonsumo, sa ato ang tuition sa anak, sa balon anak ba, murag ang atong naandan ba kay isa lang tanan sa pitaka niya hulbot without financial management, without financial nga kuan baka planning, ina na good. So we have that practice. But of course, kani siya, by definition, it is about how you properly manage your finances. Next, understand and effectively use various financial skills such as financial management, budgeting, investing, debt management, savings, and etc. There are 7 important things, no, ma'ams and sirs, nga inyong i-consider when having this financial literacy. Matawag mo nga financial literate when you consider these 7 things. First is it helps us understand the value of money so we can handle our finances better. So meaning, ato yung i-value ba, although cents lang na siya, piso lang na siya, but then, dili ta makabuong piso, di na to mabuong 1,000 pag wala ang piso, di ba? So we have to value every drop sa kwarta nga mo gawas o musunod, ato na siya i-value. Second, it saves us from acquiring too much debt. So meaning, when you have this financial literacy, kabalo mo on how to manage ang inyong mga utang. So when you are financial literate, dili lang ka nga, ay muutang lang ko kay tungod kula ang kwarta. Naganiuban nga muutang kay para bayaran ilang utang, which is very wrong yun sa inyong makapatay na sa inyong finances. Third, it allows us to impart our knowledge on financial literacy to the young generation. So in other words, kamo, as kisa may mga anak dari diba mostly may mga anak, so magamit yun din siya dili lang sa iyong sarili, dili lang sa inyong business, but of course sa inyong mga anak. Kamo mismo ang direct nga mutudlo sa ila on how to properly manage their finances. Bata pa lang kabanda pa tudluan din mo sa pag-budget sa kwarta. Ang anak, ang inani atong kwarta, ato ang kita. So diri mapadulong atong kuan, ato mga expenses and all. Para mas usabtan pud sa bata ba kay di ba na uban mga bata nga magsige ra pangayo uban agod. Murag dili ka magud nila makuha ang value sa kwarta kay tungod wala na to gi-instill sa ila ba nga inani jud kay importante ang kwarta. Dili siya di ba sa yun mo mangita ang kwarta di ba? So we have to teach them how to value money. Fourth, financial literacy helps us prepare better during times of emergency. So mo po ni siya ang mga ibutan na to toxic culture sa Philippines no kay tungod kuan ka nang di wala ta naga-prepare ba sa mga emergency nga mahitabo sa siya sa masakit, di ba? Lisod kaayo, labi na ka ng mga kuan kaayo kinahanglan og mga maintenance, di ba? Wala ta kabalo sa mga panghitabo. Unsa pa mga disaster? Wala tayo gi-prepare nga savings. Nato gina-mention ganina nga savings account, wala tayo mahulbot ba in times of emergency.
Fifth, it enlightens us to invest and create income streams. So meaning, ikaw kung financial literate, wala lang ka nagasalig sa imong existing or sa mga nagadagan nga kwarta sa imo, but then you are making ways no para mas mamalambo pa ang imong kwarta. Six, it allows us to help boost our country's economy. Sige, imo na to ang situation nga ang ikaw wala kay kwarta, ang imong silingan kay kwarta, ang imuhang other mga tao walay kwarta, so dili magtuyo ang economy kay tungod walay mga kwarta ang tao. Asa man sila usa pag-stimulate, usa paghalin sa business or sa paghalin sa mga products kung ang mga tao walay kwarta. Wala sila kwarta kay tungod nag-lack sila sa financial literacy. So in effect, makaapekto na siya sa overall economy sa Philippines. Next, 7, financial literacy gives us the privilege to help the less fortunate. Of course, no, kung financial literate ka, we're in a manifestation nga daghan ka kwarta, not necessarily nga daghan, but then, nakaikuan ba, stable ang imuhang kwarta. But with that, napaka-capability no nga ma-share ang imuhang blessings. So, where does your money come from? So, ano siya ang mga sources or mga classifications sa mga tao nga nag-generate o kwarta? So, natay 4 ways or quadrant na ginatawag na work for somebody else, which means nagatrabaho ka para sa lahi nga tao. Para mas magets, example, ako, breadwinner ko, ibutan na to, na ako'y anak, so nagatrabaho ko para sa ako ang anak. Anak yung way para makakita ang kwarta. Ikaduha is, you work for yourself. Nanarbaho ko para sa akong kaugalingon. But then, natay ikatuloy, ikaapat na quadrant, which is, they go into business. Nanarbaho sila, din sila nanarbaho, but then na sila business. Di ba pa, business natin sarili nga, mutrabaho ka. Di ba, ang business nag-work sa imuha para magkakwarta ka. Di ba?